Hallelujah. Blessed be your name, Lord God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, or let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, who praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. Hallelujah, praise your name, Lord God. When it seems you're all alone, hallelujah, Lord God. We praise your name, Lord God. When we feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Tayo yumuko, tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Ama, aming Panginoong Kristo Jesus, sa iyong pangalan, Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord. Kami dumudulog, Panginoon, at lumalapit, Panginoon, sa iyong trono ng habag ng trono at ng biyaya at ng awa, Panginoon. Lord, hallelujah, salamat, Lord, na kami iningatan mo. Kami pinarito mo, Panginoon, according, Panginoon, sa iyong grace, Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon, kung bakit kami narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na kami sinamahan mo, Panginoon, iningatan at pinagpala, Lord God. Tunay, Panginoon, na buhay ka sa aming kalagitnaan, Lord God. Kaya narito, Lord, ang iyong mga anak upang ibalik ang lahat ng nauukol na papuri para sa iyo, Panginoon. Maibalik namin, Lord, ang hallelujah, Lord, lahat ng pasasalamat, Lord, na due sa iyo, Panginoon, dahil, Lord, napakabuti mo sa amin. Ama, nanghihingi kami ng kapatawaran sa mga aspeto ng pamumuhay kami, Lord, nagkukulang. Kung meron kaming nasasambit, naisip, nagagawa, Lord, ninanasa, Lord, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Lord God. At aming dalangin, Lord, na iyong sunugin, Lord, ang lahat ng ito sa aming pagkatao, Lord God. Ito'y hallelujah, Lord God, mawala, Panginoon, sa aming nature, Lord God. Dahil, Lord, ito'y hindi maka-Diyos na nature, Lord God. Ito'y dapat ay, hallelujah, hindi man lang dapat nasasambit, Lord, na nasa iyong mga anak, Panginoon. Kaya, Lord, kami pakalinisin mo lang yung banal na dugo, Lord God. Minsan pa, ng iyong salita, Panginoon, ng iyong banal na salita, at kami paging dapatin mo, Lord, na humarap sa iyo sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, at ang aming mga papuri ngayong gabi, Lord, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Hallelujah, Lord. Ayon pong dalangin, Lord, ang katagumpayan ng gawain ito, Lord. Amin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang manguna nito, Lord. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aking mga mahal na kapatid, Lord God, dahil wala akong kakayanan sa aking sarili, Lord. Sa iyo lang ako maasa, Panginoon. Hallelujah. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ito, Panginoon. At ako'y sumasampalataya, Lord God, na kung paano mo kong pinagpala, Panginoon,
sa buong linggo, Lord, na aking pong pinag-aaralan ng hallelujah, ang mensaheng ito, Panginoon, na yung binigay sa akin, Lord, ay pagpapalain mo rin ang bawat taingang makakarinig nito, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong provision, Panginoon, hindi lang sa physical na bagay, Lord God, kundi sa spiritual na blessing, Lord God, na yung pinagkakaloob sa amin, Lord God. Hindi ka nagkulang sa amin kahit kailan, Panginoon, dahil tinugon mo ang lahat ng aming pangailangan, Lord. Amin din pong inaalala sa panalangin, Lord, si Sister Christina, Lord, na hallelujah, Lord, masama ang pakiramdam sa mga oras na ito, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na dalangin namin, Lord, na siya'y, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasan, Lord God. Hallelujah, nagmumula sa iyo ng kagalingan, Panginoon. I-claim niya ang kagalingan, Panginoon, sa kanyang sariling pananampalataya na siya'y pinagaling mo na, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa katugunan ng panalangin. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Hallelujah. Tayo po'y dadako na po sa mensahe. Hallelujah. Let's open our Bible to Psalms chapter 22 verse 3. Chapter 22 verse 3. Amen. Amen. Sabi po dito, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Hallelujah. Makaupo na kayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang title po ng mensahe natin sa gabing ito ay Hallelujah. There is power in our praises. Alam niyo ba, mga kapatid, na may kapangyarihan sa ating pagpuri sa Panginoon? Hallelujah. Dahil hallelujah, ang pagpuri, ito ay dapat natural sa bawat Kristiyano. Hallelujah, di ba? Dahil hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka marunong magpuri. Tama ba, mga kapatid? Kung hindi ka marunong umawit, kung hindi ka marunong magbigay ng papuri sa Panginoon, kung hindi ka marunong manalangin, paano ka tatawaging Kristiyano? Hallelujah. At ang nobya ni Kristo sa huling kapanahunan, dapat tayo yung may pinakamalakas at the best na papuri na ina-utter sa ating Panginoon na ibinibigay dahil nasa atin yung fullness ng word, di ba? Natanggap natin ang salita, ito'y kompleto, hindi portion by portion, because yung fullness ng word ay na-reveal sa kalagitnaan natin. Hallelujah. At kung i-compare, hindi tayo pwedeng i-compare sa denomination, di ba? Yung denomination, nagpupuri sila sa Panginoon, di ba? 2 oras, 3 oras, maawit sila, nagko-concert sila sa loob ng tabernakulo. Pero ang Panginoon, wala sa kalagitnaan nila. Sabi ng Biblia, ang Panginoon ay nasa labas, kumakatok. Laodicean condition, di ba? Dahil yung kanilang papuri ay hindi tinatanggap ng Panginoon dahil, hallelujah, wala silang buhay. Hallelujah, praise be to God. Papatuloy po tayo. Itong verse na to, ang chapter ng 22 ng Psalms, ito ay mga awit ni David. Hallelujah. Si Haring David ay tumitipo sa ating Panginoon. Siya'y hari. Amen. Hallelujah. Si David ay mighty conqueror din, di ba? Si David ay shepherd. Siya'y mighty champion, composer, musician, and worshiper. Di ba? Dapat tayo ding bride, maging kagaya rin ni David. Na mga worshiper. Tayo yung mga tunay na mananampalataya, tayo yung tunay na sumasamba sa ating Panginoon, at tayo yung mga buhay na patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa mundong ito. Hallelujah, salamat sa Diyos. At ang aklat na ito ay nasulat dahil sa anointing ng Panginoon. Hallelujah, kay Haring David. Hallelujah. Sabi sa Psalms 22 verse 3, chapter 22 verse 3, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Sis, paki-click nga po yung salitang inhabitest sa Hebrew lexicon. Ang inhabitest, yan po. Ang meaning po niyan, mga kapatid, sa Greek lexicon ay Amen. Sige po. Is to dwell. Hallelujah. Ayaw mag-click. Antayin lang po natin.
to dwell, to remain, and to abide. Hallelujah. So ang Panginoon ay nananahan sa papuri. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Dahil ang Panginoon, siya ay naglulong sa papuri ng kanyang mga anak. At siya ay naglulong sa true worshiper. Hallelujah. Kagaya nga nung na-encounter ng Panginoon, yung woman at the well, di ba sabi niya, but the hour cometh, sa John chapter 4 verse 23, and now is when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Tama po ba mga kapatid? Amen. At sabi pa ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 20, for where are two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. For our God is a dwelling in the midst of worship. Tama po ba mga kapatid? Ang Panginoon ay nagdudwell sa kalagitnaan ng worship. Habang tayo narito, hallelujah, sa tabernakulo, narito rin ang Panginoon habang tayo nagpupuri. Diba? Hallelujah, purihin ng Panginoon. At merong mga, yun nga, kagaya ng sinasabi natin kanina, merong mga churches na kayang mag-worship sa Panginoon. Pero, hindi siya tinatanggap ng Panginoon. May mga, hallelujah, mga ngaral na nangangaral din ng salita ng buhay, pero hindi ito pleasing sa Panginoon. Hallelujah. Hindi sila gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Dahil merong kulang na substance sa kanila. Kulang sa kanila yung revelation ng word, which is nasa nobya ni Kristo sa panahong ito. Hallelujah. Ngayon, kung itutipon natin sa natural, halimbawa mga kapatid, meron tayong bisita sa natural. Halimbawa, isang kilalang tao, politician, maaaring sabihin natin yung hari ng bansang to, di ba? Kung bibisitahin niya yung bahay mo, anong una mong gagawin? Maglilinis ka, praise God. Di ba? Lilinisin mo yung bahay mo, tatanggalin mo lahat ng kalat, hallelujah, hanggang ito'y maging mukhang parang, hallelujah, kaaya-aya, di ba? Kahit na yung isang silid sa kwarto mo ay maging mukhang stock room, basta yung kung saan mo patutuloyin yung bisita is kaaya-aya sa kanyang paningin at ma-appreciate niya na siya'y welcome at ihahain mo sa kanya ang the best na pagkain, the best na inumin. Ito isa natural. How much more yung Panginoon natin na nandito sa kalagitnaan natin, paano natin siya sasalubungin? Diba kung paano natin siya, hallelujah, na i-welcome sa kalagitnaan natin, dapat mas the best pa ang ibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, hallelujah, ay nagdudwell sa praises ng kanyang mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Kaya si David, mga kapatid, nung ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa kanya, ay siya'y sumayaw, di ba? Sumayaw siya. And sabi ng awit, ito yung desire natin, I will dance like David danced, di ba? Dapat tayo, ganyan tayo pag nandito tayo sa church. Hallelujah. Pag upo mo sa upuan, manalangin ka na, hallelujah. Magpuri ka na sa Panginoon, umpisa mo nang umawit sa iyong puso, umpisa mo nang manalangin. Hindi yung pagdating mo dito, ang tawag nila dito ngayon ng mga millennial is nonchalant, di ba? Hallelujah. Nanalangin yung kapatid mo, ikaw nakaupo pa din. Hallelujah. Nagpuri na sila, umawit na sila, ikaw wala kang imik. Di ba? Anong mangyayari sa iyo hanggang sa matapos yung gawain, hindi ka maaaring pumalakpak ka ng 5 beses, maaaring nag-amen ka ng 3, di ba? Hindi mo ibinigay yung the best mo sa Panginoon. Hallelujah. Ang tawag nila yan sa panahon natin ngayon ay nonchalant, di ba? Pero napakagandang pakinggan sa English, pero sa Tagalog, wala kang pakialam. Hallelujah. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pumunta ka dito, ibinigay mo yung minimum requirement, dumalo ka lang. Dumalo ka sa gawain ng Panginoon. Pero hindi mo ibinigay yung the best na papuri na kailangan na overdue na sa Panginoon. Dahil, hallelujah, sa araw-araw na kakabutihan ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Ang service natin is 2 beses lang sa isang linggo. Dito ka lang sa church nagpupuri, sa bahay ba nagpupuri ka? Diba? Ibinibigay mo ba yung oras para sa Panginoon? Hallelujah. Tayo bilang Kristiyano dapat, hallelujah, tayo ang may pinaka maingay, pinaka the best na pagpupuri sa panahong ito dahil alam natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kung paano tayo sasalubungin ng Panginoon sa iyong papawid, kung paano tayong
Kaya papalitan ng katawan, hallelujah, dahil ito ay revealed sa ating kalagitnaan. Purihin ng Panginoon, hallelujah. Kaya ang Panginoon, ang desire ng Panginoon ay mag-dwell sa tao. Tama po ba? Ang dwelling place ng Panginoon ngayon ay ang puso ng tao. Hallelujah, ang puso ng tunay na mananampalataya. Hallelujah. Sabi ng scripture, and hallelujah, sabi ng prophet sa invisible union of the bride sa paragraph 292. Lord God Elohim standing there in the human flesh, showing that He would so anoint the church in the last days, it be God working in human flesh again. Hallelujah. Yun po ang desire ng Panginoon, na mag-dwell sa'yo, sa akin, sa'yo, kay Sister Eden, kay Pastor, upang tayo'y maging kamay ng Panginoon, maging hallelujah, bibig ng Panginoon, maging paa ng Panginoon sa huling panahon. So, kailangan nating ganapin ito, mga kapatid, dahil ito ay ang ating katungkulan sa huling panahon ito. And ang Panginoon ay hindi nagdudwell sa lahat ng tao. Tama po ba? Ang Holy Ghost, wala sa lahat ng tao. Hallelujah. And you are a chosen dwelling place of God. God, you are so blessed, mga kapatid. What a privilege on this age na ang Panginoon ay magdudwell sa atin, dahil napakaraming taong mas alam natin ang buhay natin hindi naman worthy, dahil ang buhay natin itinago lang sa buhay ng Panginoon, kaya tayo naging worthy. Di ba? Wala tayong katwiran, wala tayong righteousness, dahil yung buhay na nilakad natin dito kung tayo magbabalik tanaw, which is dapat hindi naman, di ba? Dahil sabi nga ni Pablo, kinakalimutan na natin yung mga bagay ng nakaraan at sinasalubong natin. Ngunit tinitignan natin yung mga bagay na kasalukuyan, which is yung ng ating Panginoon. Pero ina-appreciate lang natin na yung kung gaano nakakalayo yung difference nung buhay natin nung nasa sanglibutan ba tayo hanggang sa tawagin tayo ng Panginoon, di ba? Makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Napakalayo na ng kung paano ka nagsasalita, kung paano ka nagre-react sa mga bagay, kung anong ginagawa mo sa araw-araw na buhay. Hallelujah. Kung paano mo iniingatan yung katawan mo. Dahil, hallelujah, ito'y utos ng Panginoon. Hallelujah, tayo'y sumusunod, di ba? Kung i-appreciate lang natin ang lahat ng mga pangyayari, itong mga maliliit na bagay na ito, makikita nyo kung gaano kadakilang Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. At si David, siya'y anointed. Meron siyang gift, di ba? Binigyan siya ng pahid ng Panginoon sa music. Dahil sabi dito sa 1 Samuel 16, chapter 16, verse 23, diba, nung si Haring Saul ay inaalihan ng demonyo, diba? Pag tumutugtog si David ng harp, hallelujah, basahin natin. It came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Hallelujah. So there's healing in music. Diba? Ginagamit din ng Lord ang music para makapagpagaling. Kagaya nung nangyari dito kay King Saul. Hallelujah. Every time na siya alihan ng demonyo, hallelujah, merong lingkod ng Diyos na tumutugtog para ito'y palayasin. Kaya, hallelujah, napaka-importante na yung ating musician, di ba? Kagaya nga nung sabi ng Prophet's Church Order, na bago dumating yung mga mananampalataya, dapat yung musician natin, nandiyan na, tumutugtog na ng solemn sweet. Diba? Bago magsimula ang gawain. Hallelujah, para po itaboy na ang lahat ng masamang espiritu. Hallelujah, para pagdating po ng mga kapatid, tayo'y nasa spirit of worship, handa tayong tumanggap ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. God heals by music. Diba? Pero bang may karamdaman sa kalagitnaan natin ngayon? Kung meron, mga kapatid, umpisa mo na magpuri sa Panginoon, di ba? Napakaraming account niyan. Pag nakinig po kayo ng mga preaching ng prophet, yung mga nanonood, ay yung mga umaattend ng preaching ng gawain ng prophet, di ba? Hindi pa nag-start yung healing service. Nagawain pa lang, gumagaling na. Kasi nagpupuri na sa Panginoon, di ba? Ganon din sa kalagitnaan natin. Kung anong karamdaman, kung anong meron ka ngayon, kung ito'y problema, hallelujah, kung ano yung kabalisaan, wala kang kapayapaan, wala kang panatagan, magpuri ka sa Panginoon, hallelujah. Ibigay mo sa Kanya ang the best na papuri, hallelujah, magpasalamat ka sa lahat ng Kanyang kabutihan at makikita mo kung paano kang pagagalingin ng Panginoon, hallelujah. Walang medisina, mga kapatid, walang doktor, walang ospital, hallelujah, kayang gawin ng Panginoon yan, di ba? Dahil ang Panginoon, siya ang the great physician, siya ang dakilang manggagamot. Purihin ang Panginoon. At
Anong uri ng music ba dapat ang pinakikinggan natin? Ano bang uri ng music ang tinutugtog ni David yan? Rock and roll ba yan? Siyempre hindi, di ba? Ang music na yan is godly music. Right. Paano i-anoint ng Panginoon yung rock and roll? Di ba? Sa lahat, in everything, there's a spirit behind it, di ba? So, yung spirit ng rock and roll, alam natin na hindi yung pampagaling. Dahil pag ikaw ay nakinig ng rock and roll, alam mo, ang mga kapatid, ang epekto nun sa tao yung magagalit ka. Kaya yung mga makikita nyo sa mga concert, nagre-rage yung mga tao. Dahil yun yung espiritu. Right. Pero yung godly music, yung gospel music, 'di ba? Ito yung makalangit na musika, ang ibibigay nito sa tao ay kapayapaan, kapanatagan, haleluya, kahit na anong kabalisaan mo pag narinig mo. Amen. Haleluya, nagsimula ka ng umawit sa Panginoon. 'Di ba? Kanina umawit tayo, praise His name. 'Di ba? Amen. Wala namang ibang pinakamagaling na musician kundi ang Panginoon. Dahil ang deep galing sa Panginoon. Bago ito mapunta sa'yo, saan ito nanggaling? Di ba? Nanggaling sa Panginoon. So, ang Panginoon ang greatest musician. At ito ang pattern. Ito ang totoong music na kinopya ni Satanas. At kanyang, hallelujah, kinurap. Di ba? Kaya lumabas yung iba't ibang genre ng music. Dahil ito'y kinopya ng kaaway. Hallelujah. At yan nga, kanyang pinerbert at ginamit na panghalina o pangakit sa mga tenga ng mga tao upang magbigay ng samot-saring emosyon, 'di ba? Kasi ang totoong inspirasyon hindi galing sa music, galing sa Panginoon, 'di ba? Ngayon, yung pag ikaw ay nakikinig ng music, emosyon lang 'yan, it's pure emotion. Pero pag ang music ay galing sa Panginoon, ang inspirasyon ay bababa sa iyo, ikaw yung magpupuri sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ang gift natin hindi ito dapat kino-commercialize. Diba? Sabi ng Bible, the freely you give, the freely you receive, freely you give. Diba? Amen. Dahil pag yung gift o yung kaloob ay kinommercialize mo, binenta mo na sa madaling sabi, mawawala yung anointing, diba? Like, itong Hillsong, nakikinig tayo nito nung mga bata pa tayo. Diba? Nung una silang lumabas, napakinggan natin, talagang there's power in the music. 'Di ba? Na mararamdaman mo na ang Panginoon, hallelujah, mabibless ka. Pero nung nagsimula na silang mag-concert, kailangan mo lang bumili ng ticket, nawala na, 'di ba? Naging concert na 'to. Kung i-compare mo sila sa La Fontaine, nakikinig po ba kayo ng music ng La Fontaine, 'di ba? Mayroong silang pinanood ko to sa YouTube, sabi nila, ito'y hindi concert, ito ay hallelujah, sama-samang pagpupuri ng mga banal. Ganun sila mag-perform. Hindi para kumita, kundi para to edify the body of Christ, 'di ba? 'Yun ang purpose ng gift. Yung gift, hindi yan para sa iyo. Yung gift ay kailangan i-impart mo o i-share mo sa iyong mga kapatid dahil ito'y pinagkaloob ng Panginoon para i-edify ang katawan ni Kristo sa huling panahon. So, hallelujah, kung ang iyong gift ay ipapagamit mo sa tamang channel o sa tamang, hallelujah, gagamitin sa tamang paraan, ito ay magiging pagpapala. Ngayon naman, kung ito ay gagamitin mo sa kasamaan, di ba? Ito ay magiging, hallelujah, curse, hallelujah, at ito ay magdadala ng tao sa impyerno, ng maraming tao, hallelujah, kagaya ng music, di ba? Si Elvis Presley, di ba? Ito yung gift galing sa Panginoon. Sino, 'di ba, si Elvis Presley napakagaling kumanta, napakagaling din sumayaw. Saan galing yung gift ng pagsayaw? Sa Panginoon din. Dahil bago siya magkaroon ng gift ng pagsayaw, 'di ba? Ang Panginoon, siya ang pinakamagaling na mananayaw. So lahat ito hindi ginamit ni Elvis Presley sa kapurihan ng Diyos bagkus sa benepisyo niya. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, ano man nung gift natin sa pag-awit, sa pagtugtog, hallelujah, sa pangangaral, gamitin natin ito sa pag-encourage ng ating kapatid. Hallelujah. Gamitin natin ito sa kapurihan ng Panginoon at wag sa sariling kapakanan natin o sa sariling benepisyo lang natin. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Pagpatuloy po tayo mga kapatid. Hallelujah. At pagdating naman sa law of giving ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9. Verse 6, this is Paul saying, ito yung sinasabi ni Paul sa Corinthians, di ba? But this I say, yes, but this
I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Hallelujah. Ito'y, hallelujah, pag itinipon natin ito sa natural, ito'y sa giving, di ba? May mga tao na nakaka-catch nito, hindi man mananampalataya, di ba? Pero nauunawaan nila yung law of giving of God. Sabi dito, di ba, ang pinaka-terminolohiya nila yan dito sa atin, sa sanlibutan, di ba? The more you give, the more you receive, di ba? Pero sa law of God, i-bless ka ng Panginoon kung ano yung itinanim mo, yung aani ka, di ba? Praise be to God. So, merong mga tao na, hallelujah, they broke in to the law of God. Kahit na hindi sila mananampalataya, o kaya hindi sila consecrated Christian, naiintindihan nila yung, hallelujah, yung law of giving na pag ibinigay nila yung substansya nila sa Panginoon, ang Panginoon, i-bless sila pabalik, di ba? Ito'y law ng Diyos, ito'y magaganap mga kapatid. Pwede ba naman nagbigay ka, hindi ka makatanggap, di ba? Hindi ganun ng Panginoon, hallelujah. Kapag ibinigay mo yung substance mo sa Lord, hallelujah, ibabalik niya sa iyo multiple folds. Di ba? Ngayon, pag in-apply natin yan sa spiritual, mga kapatid, hallelujah, ikaw ay nagtanim ng onting pagpupuri. Anong aanihin mo? Hallelujah, umating ka dito. Umawit ka, chorus, pabulong pa, di ba? Hallelujah, praise be to God. Nanalangin ka, pumikit ka, amen lang sinambit mo. Di ba? Ikaw ay nagtatanim ka ng seed. Anong inaani mo? Maaring ang aanihin mo mamaya, pakainin ka ng Lord ng luto ni Sister Eden, yung pinaka-favorite mo. Yun yung reward sa'yo ng Lord. Tapos ihatid ka ni Brad Tantan. Pero yung mga kapatid mo dito, mga kapatid, umiyak na sa Panginoon, nagpuri na sa Panginoon, hallelujah, kung anong kabigatan nila sa Panginoon, sa buhay, ay iniwan na nila sa paanan ng Panginoon. Dito pa lang sa gawain, mga kapatid, pinagpala na sila. Di ba? Kung may karamdaman siya, gumaling na siya agad. Hallelujah, kung meron siya kabalisaan kagabi, hanggang ngayon bitbit niya pagdating dito, mapayapa na siya, 'di ba? Nag-grip na siya ng bountiful, 'di ba? Kasi ibinigay niya na yung substance sa Panginoon, yung buong kanya, hallelujah, purihin ng Panginoon. Kaya hallelujah, minsan nakikita ko si Brad Tantan kasi mga kapatid, pag umawit po talaga ako sa Panginoon ng buong puso. Di ba? Kahit sintulado po talaga ako, hindi po natin ito may tatanggi. Alam po ito ng lahat ng kapatid. Dahil nung bago po ako dito, hallelujah, nung pagdating ko po dito sa Qatar, kwento ko lang po ito, maiksi lang mga kapatid. So, nung unang umattend po ako sa church, hallelujah, ako po'y pagpasok ko pa lang po sa pinto ng simbahan, umiyak po ako sa Panginoon dahil naramdaman ko na nakauwi na ako. Hallelujah, ako ay pinabalik ng Panginoon. Hallelujah. So nagsimula ulit ako sa umpisa. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Ginaid niya ako dito. Salamat din sa effort ng mga kapatid. Hallelujah, sa panalangin ng mga kapatid, lalong-lalo sa panalangin ni Pastor Romy. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa lahat ng ito. So, umaattend ako ng gawain, hindi din ako umiimik, mga kapatid. Di ba? Umaawit na sila. Hindi ako, bumubulong lang din ako, nahiya ako, hindi din ako nag-i-amen. So, hanggang sa, hallelujah, tinuruan ako ng Panginoon, nag-aral ako, nagbasa ako ng Biblia. Nung naunawaan ko kung gaano kabuti ang Panginoon, hallelujah, wala na po akong pakialam, mga kapatid, kung sino katabi ko, hallelujah, awit ako sa Panginoon, tataas ko yung kamay ko, and I will say amen to every word of God, di ba? Dahil naunawaan ko na, this is the least that I can do. Di ba? Ano lang, yung kung alam mo yun, kung titimbangin mo yung kabutihan ng Diyos sa kaya kong gawin, kumbaga, ang termino nito is, ano yan, tambak, kumbaga sa basketball, di ba? Insurmountable, di ba? Hindi tayo aabot. Pag nagbigay ka sa Panginoon ng 1,000, bigyan ka lang Panginoon 1,000,000, paano ka aabot, di ba? Ganun po yung kalagayan natin. Kung naunawaan nyo lang, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Panginoon, hallelujah, makikita nyo na there's proper worship, there is right worship na dapat na gagawin mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ibibigay mo yung buong substance mo. Hallelujah. Yung paa mo, utusan mong magpuri sa Panginoon. Yung kamay mo, utusan mong magpuri sa Panginoon. Yung bibig mo, utusan mo. Hallelujah. Subject itong body mo sa yung soul. And yung soul mo, subject kay God. Praise God. Tama po ba? Kaya kailangan ito, mapanagumpayan mo dahil yung kalaban mo. Ito na yung huling-huling kalaban natin, yung flesh natin. Diba? Praise be to God. Tayo magpapatuloy. Diba? Maraming mga Kristiyano,
Umaattend, binibigay nga yung minimum requirement lang. Di ba? Umaattend nga lang. At ang masaklap pa yung iba, nakakatulog. Ngayon, bakit sila nakakatulog? Kasi hindi sila nag-participate, hindi nila hinatak yung presensya ng Panginoon. Hallelujah, hindi nila natanggap yung pagpapalang dapat nakalaan sa kanila. Kaya paglabas nila sa simbahan, hallelujah, hindi pa natatapos, sasabihin ni Pastor, we're closing. Amen. Gising na si Brad, gising na si Sis. Palakpak, amen. Pero walang naunawaan, walang nakuha. Di ba? Anong kalagayan pagka gano'n ng tao? Di ba? Kalunos-lunos. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Salamat sa Lord, walang ganyan sa atin, di ba? Pero kung meron man, mga kapatid, this time, ito'y dapat mong gawin na, hallelujah, ikaw ay mag-ibigay mo na ang lahat sa Panginoon dahil wala nang susunod na age, mga kapatid. Isa lang buhay natin. Wala nang kasunod. Kung mamamatay ka bukas, ibigay mo na lahat sa Panginoon ngayon, di ba? Hindi naman natin hawak ang buhay. Hallelujah. Ibigay mo na ang lahat ng meron ka sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin ka ng iyong buong puso. Umawit ka ng papuri sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah. Ikaw ay mag-aral, magbasa ka ng Biblia. Hallelujah. Dapat ito'y natural lang sa atin, parang paghinga lang, di ba? Bilang Kristiyano, hindi na dapat inuutos pa dahil, hallelujah, ito'y dapat nasa nature natin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay nagtatanim ng kaunti, di ba? Ani ka lang din ng kaunti. Ngayon, kung ikaw naman ay nagtatanim ng maraming pagpapala, hallelujah, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi magkukulang sa iyong Panginoon. At ang bawat isa sa inyo ay buhay na patotoo sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, meron tayo ditong project sa church. Diba? Halimbawa, bibili tayo ng projector, bibili tayo ng instrument, o kaya meron tayong kapatid na tutulungan. Ngayon, meron ka namang kapasidad na magbigay ng, pagpalagay natin sa pera natin, 100 real. Diba? Binigay mo lang 10. Ano kayang pagpapalang matatanggap mo sa Panginoon? Tatandaan mo, faithful lang, Lord. I-bless ka ng Panginoon dahil nag-participate ka. Pero kung ano lang yung binigay mo, minimum requirement, minimum lang din tatanggapin mo sa Panginoon, di ba? Pero yung mga kapatid natin, wala namang trabaho, wala namang, di ba, merong istorya sa Biblia na yung, hallelujah, yung babae, hinulog yung kanyang, di ba, dalawang pera lang yung pera niya, hinulog niya, sabi ng Panginoon, siya yung nagbigay ng lahat, ng pinaka, sa lahat ng nagbigay, dahil yung iba, ibinigay lang yung spare nila, yung sobra lang sa pera nila, pero siya ibinigay niya yung buong kabuhayan niya, di ba? At meron ding kapatid na kinukwento si Brother Branham, si Sister Haiti. Kung naalala niyo yung story, ito'y laging nababanggit ng ating mahal na pastor, di ba? Sister Haiti, hindi siya kumikita ng $200 a year. Pero nag-commit siya na magbigay ng, hallelujah, 10% ng kanyang pera sa buong taon. Biruin niyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mahal na kapatid, di ba? Eh, yung prophet, gusto niyang isole yung pera ng kapatid dahil nga wala nga means eh, di ba? Pero nung kinausap ng Panginoon ang propeta na ang Panginoon, merong way, merong law ang Diyos. Kailangan maibigay ni Sister Haiti sa Panginoon yung substance niya para pagpalain siya ng abundance, di ba? Kaya nung naunawaan to ng prophet, tinanggap niya, and nung time na, hallelujah, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sabi sa kanya, thus saith the Lord, Sister Haiti, kung anong hihilingin mo, ibibigay ng Panginoon sa oras na ito, di ba? Ngayon, meron siyang mind of Christ, si Sister Haiti. Pwede niyang hilingin yung pera, pwede niyang hilingin yung kagalingan, pwede niyang hilingin lahat ng bagay dito sa mundo. Pero hiniling niya yung kaligtasan, di ba? Dahil ang buhay ng Kristiyano, hindi para sa ating sarili, ito ay living for others. Hallelujah, praise be to God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, tayo po yung magpapatuloy. Paano naman po yung mga kapatid na pinipiling, hallelujah, pinipiling mamasyal kesa umatin sa gawain? Anong kalalagayan nila? Diba? Paano naman yung mga taong, hallelujah, mas pinipiling magkaroon ng schedule sa trabaho kaysa, ano nga ginagawang reason ang trabaho para para hindi maka-attend ng gawain ng Panginoon? Bakit? Sabihin niya, ay maunawaan naman ng Panginoon to, di ba? Kung ikaw ay
pumapasok sa trabaho, pumasok ka lang. Pero pag araw ng gawain, ang desire mo nandito sa gawain, alam ng Panginoon yan. Maunawaan ka ng Lord, di ba? Na every time na nasa gawain ka, ay na nasa trabaho ka, may gawain, umiyak ka sa Panginoon, Lord, dapat wala ako dito ngayon eh. Dapat nandun ako eh. Di ba? Nanalangin ka, tutugunin ka ng Panginoon kung paano paraan, di natin alam. Dahil ang Panginoon, maraming kamamaraan. Siya'y Panginoon ng, hallelujah, sovereign God, kung paano ka katagpuin ng Panginoon, di natin alam. Dahil maaaring sa imposibleng paraan, maaaring bigyan ka ng Panginoon ng bagong trabaho, o kaya i-promote ka sa posisyon na ma-off ka ng ganitong araw, di ba? Praise be to God. Ito ay according sa grace ng Panginoon. Pero kung ikaw, ang pinipili mo ng ang mga bagay ng sanglibutan, ipinagpapalit mo sa spiritual na bagay, hallelujah, sa spiritual na pagpapala, sabi sa Galatians 6:7, sabi, 6:7 hanggang 8, Brad. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, thou shalt he also reap. Pakibaba, Brad. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, di ba? Sabi, kung ikaw ay nagtatanim ka ng mga ng ukol sa laman, aani ka ba ng mga bagay na ukol sa laman? Hindi, ang sabi dito, aani ka ng kamatayan. Di ba? But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Di ba? Ngayon, kung ang pinipili mo, ang pinakamainam na bagay, kagaya ni Maria, di ba? Yung kwento ni Martha at ni Maria, sabi ni Martha sa Panginoon, Panginoon, hayaan mo ba ako maglingkod mag-isa sa iyo? Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, ikaw ay naliligalig, di ba? Si Maria, ipinili niya yung bagay na hindi kayang kunin sa kanya. Pinili niya yung salita ng Diyos. So, mas mainam mga kapatid, di ba? Dahil ang Panginoon, ang source ng lahat ng bagay. Ngayon, hindi ka man naniniwala na yung Panginoon, kaya ka pang palain kahit saan ka pumunta? Di ba? Ngayon, kinakatwiran mo. Bakit? Ikaw ba magbabayad ng renta ng bahay ko? Hindi ako, yung Panginoon, di ba? Kung naiintindihan mo, akala mo ba sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayanan, kaya ka nakakapag-provide? Di ba? Ito according lang sa mercy at grace ng Panginoon. Kung di tayo kakahabagan ng Panginoon, anong saklap ng kalagayan natin ngayon, di ba? Kaya mga kapatid, ito'y basic na, masasabi natin, ito'y basic na aralin. Hallelujah. Pasensya na mga kapatid. Ito ang binigay ng Panginoon sa aking puso dahil meron po akong inaaral na topic, hallelujah, 10 araw na, hindi ko matapos-tapos, kagabi po kinausap ako ng Panginoon. Hallelujah, dito niya ako inilid, hallelujah, naway maging pagpapala sa atin ito. Hallelujah. Tayo po ay magpapatuloy. Hallelujah. Power of praises and worship. Punta tayo sa Acts chapter 16. Verse 24. Ito po yung pamilya na scripture. Ito po yung laging pinapangaral ng ating mahal na pastor tuwing prayer meeting. Alam niyo po yung preaching na Die House. Hallelujah. Ito po yun. Hallelujah. Pero titignan natin to sa ibang anggulo. Hallelujah. Umpisa natin sa 24, Brad. Who, having received such a church, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's hands were loosened. Hallelujah. And the keeper of the prison, awakening out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Hallelujah. Ang background po ng story na ito mga kapatid ay, hallelujah, nung si Paul at si Silas ay naglalakad at nangangaral, hallelujah, merong dalaga na meron siyang espiritu ng panghuhula. Diba? Right. Excuse me.
Ayun yung dalaga, lagi niyang ginugulo si Paul. Araw-araw. Tuwing makikita nila, sabi niya, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Parang, di ba? Sugo ka ng anak ng kataas-taasang Diyos, di ba? Sabi niya, nung dumating yung time na si Paul ay nag-grieve, di ba? Ngayon, inutusan niya yung spirit na umalis sa babae. Yung babae yun, ito yung source ng income ng mga taga doon sa lugar na yon. So, nagalit sila kay Paul dahil yung ability ng babae upang makapanghula ay nawala na. Dahil ito hindi galing sa tamang espiritu. Hallelujah. At ang kwento nito mga kapatid, dinakip nila si Paul and si Silas, binugbog nila. Hinubadan nila, binugbog nila, kinulong nila. Hallelujah. At sinama nila si Paul and Silas sa pinaka-heinous criminal. Nasa maximum prison sila, di ba? Yan yung kalagayan ni Paul and Silas, kalunos-lunos. Kung titignan natin, di ba? Napakahirap na sitwasyon. Hallelujah, Brad. Angat natin ulit. Hallelujah. Who, having received such a church, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stock. So, nasa maximum prison sila, nandun sila sa dulong-dulo, Brad. Ngayon, nakatanikala yung paa, naka sa kahoy, nakagapos sa kahoy, nakakadena. Pero anong ginawa ng ating mga kapatid, di ba? Sa verse 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Ikaw nga, wala kang kalag ngayon, wala kang tanikala, hindi ka makapagpuri sa Panginoon no? Sa liwanag tayo, di ba? Hindi naman madilim dito. Nasa air condition tayo, komportable. Yung mga kapatid natin, di ba, napakahirap na sitwasyon, anong pinili? Magpuri sa Panginoon, di ba? Ngayon, bilang Kristiyano, dapat ganito yung attitude natin, di ba? Magpupuri tayo sa Panginoon kahit anong kalagayan ng ating sitwasyon o ng ating puso, di ba? Kung ikaw man ay, hallelujah, malungkot, masaya, pinagpala, o naghihirap, di ba? Magpuri ka sa Panginoon, hallelujah, praise be to God, hallelujah. Nasa dreadful place ang ating mga kapatid, pero pinili nilang magpuri sa Panginoon. At lahat ng case nila sa buhay ay nawala. Hallelujah. At sabi ng Luke chapter 12 verse 31, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama po ba mga kapatid? Diba? Unahin mo lagi yung Panginoon. Kahit na anong sirkumstansya ng buhay mo, hallelujah, una ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At pagkatapos nito, ang pangako ng Panginoon, but my God shall supply all my needs, di ba? According to his riches in glory by Jesus Christ. Praise be to God. Ito sa Philippians chapter 4, verse 19. Di ba? Ngayon, mga kapatid, kumpleto na tayo ng substance, di ba? Nasa atin ng tamang ang propeta ng huling panahon. Nabuksan sa atin ang Biblia ay open book sa atin, di ba? Naunawaan natin yung revelation ng hallelujah, fullness ng revelation ng word. Ngayon, itong elemento ng praises, dapat nasa atin din to. Ito yung pinaka-importanting element ng Kristiyano. Kailangan marunong ka magburi sa Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. Yung denomination, di ba? They can worship, pero wala silang word. Tayo, meron tayong word, meron tayong prophet ng age. At tayo ay nobya ni Kristo sa huling panahon. Hallelujah. At ang Biblia ay open book sa atin. At wala nang kasunod na age dito mga kapatid, kaya tayo maglingkod na ng ating buong substance sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo dapat na bride of Christ, we ought to be the best worshiper today. Diba? Praise be to God. Hallelujah. Ay po yung magpapatuloy. Ngayon, pag umaten po kayo sa gawain, dito ka sa church, dapat yung hallelujah attitude natin kagaya ni Jacob, 'di ba? Sa hallelujah yung si Jacob na ipag-wrestle sa Panginoon sa Genesis chapter 22 verse 26, and he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let thee go except thou bless me." 'Di ba? Huwag mong pakakawalan yung Panginoon hangga't hindi ka pinagpapala, 'di ba? Ganyan dapat attitude natin. Pagpunta mo dito sa simbahan, huwag kang aalis na hindi ka pinagpapala, huwag ka uwi. 'Di ba? Kung nakukulangan ka dito, makipag-fellowship ka sa kapatid sa labas, 'di ba? Dahil yung bawat isa sa atin may gampanin pa sa isa't isa. Tayo magpapalakasan, tayo magdadalanginan. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. At ito'y
Ito ititipon natin sa natural. Sabi sa Luke chapter 5, chapter 11 verse 5. Sabi sa natural, mga kapatid. And he said unto them, which of you shall have a friend and shall go unto him at midnight and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Ito yung nanghingi siya ng bread. Hallelujah. For a friend of mine in his journey is to come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer. Hallelujah. Asa na ba tayo, mga kapatid? And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Sabi ng Panginoon sa sa verse 8, I say unto you, sabi ng Panginoon, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise up and give him as many as he needed. Diba? Hindi dahil kaibigan mo siya, kaya siya babangon o tatayo para tugunan ka. Kundi para matapos na, di ba? Para hindi mo na siya maabala, yun ang babangon siya. Ito isa natural, di ba? How much more yung Ama natin nasa langit, di ba? Right. Kung anong hinihingi mo sa Panginoon, hallelujah, kung yung mga mabuting, pagka binaba mo yung verse na yan, Brad, yung mga masasamang tao, kayang magbigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, sabi diyan sa chapter 13, sa verse 13, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him, di ba? Hallelujah. Kung ano man po yung gusto mo o desire ng iyong puso, basta ito ay according sa, hallelujah, sa Panginoon, hallelujah, sa kanyang programa, ito yung pagkakalob sa iyo ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Hindi lang, sometimes hindi nga lang needs, di ba? Pati yung wants mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon natin, mga kapatid. Hallelujah. At yung babalik tayo kay Paul and Silas, hallelujah, sa Acts chapter 16 ulit, Brad. Di ba? Yung power of praises, habang sila yung nagpupuri, naikinig yung mga bilanggo. Di ba? Yung iba doon, naabala, maaring nagising, di ba? Nabulahaw. Pero yung merong mga taong naniwala din, may na-convert pa, di ba? Yung jailer, di ba? Praise be to God. Yun yung kapangyarihan ng praises. Di ba? Ito'y tumatawag din ng kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah, napaka-importante, mga kapatid, dahil hallelujah, hindi mo alam kung sa paano parang kagagamitin ng Panginoon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, hallelujah, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Sabi sa kanya, ngayon, subukan mo, Brad, yung attitude mo dito sa church, dali mo sa bahay nyo, di ba? Godly attitude, paglabas mo dito, ang bait mo. Yeah, you are so blessed, di ba? Napakagaan ng pakiramdam mo. Iuwi mo yan sa tahanan nyo, ipamuhay mo yan sa eskwelahan nyo, di ba? Kung makikita mo kung anong mangyayari sa buhay mo, kung paano tatawagin ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo, di ba? Yun yung buhay ng Panginoon. Kailangan yung buhay ng Panginoon ay ipamuhay natin. Hallelujah. Para makita mo yung manifestation ng word sa buhay mo. At yung mahal mo sa buhay, magsisimula silang ma-intrigue, di ba? Dati ano to bakit ngayon ganito na? Di ba? Asa ka ba pumupunta pagka Friday? Bakit? Dati, pag Friday, umiinom tayo eh. Di ba? Kasi, ang buong week, pagod ka sa trabaho eh. Ito yung relax natin eh. Di ba? Nung makasalanan ka, ginagawa mo yan. Pero pagdating nung tinawag ka na ng Panginoon, naintindihan mo na ang tunay na pahinga ay dito. Nasa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, sila yung magtatanong at sila yung may encourage din na sumunod. Dahil nakikita nila na mayroong totoong liwanag sa kalagitnaan nila. Ito hindi mo liwanag, ito'y liwanag ng Panginoong Diyos. Hallelujah, dahil ikaw ay vessel na ginagamit ng Panginoon para ma-project ang pag-ibig niya sa mga tao. Diba? Ngayon, huwag natin ikahiya na tayo'y tagasunod ng Panginoon. Diba? Maraming Kristiyano, Brad, pagka kumakain sa labas, hindi nagpipray, diba? Maraming Kristiyano, pagkaharap yung kaibigan, kaharap yung office mate, hindi nananalangin, hindi umaak ng proper bilang Christian dahil nahihiya sila. Kung maunawa mo lang, kapatid, kung baong ka sa utang, nahihiya ba yung Panginoon sa'yo na i-provide yung pangailangan mo?
Nung may malubha ka bang karamdaman, nahiya ba yung Panginoon na babain ka sa kwarto mo upang pagalingin ka? Di ba? Hindi, di ba? Kaya kailangan mga kapatid, huwag mong ikaya ang Panginoon dahil pag kinaya mo yung Panginoon, ikakaya ka rin ng Panginoon, sabi ng Biblia. Hallelujah. Ngayon, ang buhay natin, ito ay ang pinaka-the best na, hallelujah, na example. Halimbawa, diba, yung buhay na nilakad ng Panginoon, diba? Kahit na hindi na mag-preach ang Lord, kung titignan mo lang yung buhay niya. Because action speaks louder than voice. Diba? Ngayon, kung ikaw naman, share ka ng gospel, tumataya ka naman sa sabong, diba? Walang power, walang transformation, diba? Pero kung ikaw ay magiging buhay ka ng napatotoo, ng kabutihan ng Diyos, ilalakad mo yung katwiran ng Panginoon, hallelujah, makikita mo mga kapatid, kung paano ang buong sanlibutan, binabasa lang tayo. Diba? Tayo ay mga lumalakad na Biblia sa paningin nila. Hallelujah, tayo ay living epistle, read by all men, sabi ng Scripture, diba? At dapat, ilakad natin yung buhay ni Kristo. Ito po ang substance ng pagiging Kristiyano. Ito po yung goal, kumbaga, ito yung objective natin, to be like Jesus, di ba? Kailangan yung buhay natin nakatago sa buhay lagi ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. And pagpatuloy tayo sa Acts chapter 16 verse 26. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, di ba? So nagkaroon ng lindol habang nagpupuri yung mga kapatid natin. Hallelujah. Because ang Panginoon nagdudwell sa praises, di ba? Ngayon, yung Panginoon, hallelujah, bumaba sa kalagitnaan ng ating mga kapatid habang sila'y nagpupuri. Dahil sabi nga sa binasa natin kanina, 2 or 3 gathered in my name, I in the midst of them, di ba? Yung hari ng kalangitan, bumaba sa kalagitnaan ng kulungan. Biruin mo mga kapatid, di ba? Kung presidente yun o yung hari yun, baka hindi pumunta di ba? Pero yung Panginoon, hallelujah, hindi siya nahiya. Kung nasan man tayo, kung nasa anong sitwasyon man tayo, hallelujah, nandiyan lagi ang Panginoon. So, hallelujah, ang pagpupuri sa Panginoon, ito yung bumawasak ng problema. Ito yung nagkakalag ng mga posas, mga kapatid, hallelujah, and it can break through. Diba? Kaya nito tayong padagusin into the higher dimension. Walang iba kundi sa piling ng Panginoon. Kaya, hallelujah, napaka-importante mga kapatid na, hallelujah, marunong kang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, si Haring David, siya'y nananahan sa pagpupuri sa Panginoon. Diba? At ang fortification ni David ay yung pagpupuri sa Panginoon. Kung nagtataka kayo kung bakit si David hindi natatalo sa gera, alam nyo kung bakit mga kapatid? Dahil magaling na worshiper si David. Hallelujah. Lagi siya nagpupuri sa Panginoon. Pag binasa mo itong Psalms, napakaaba nito mga kapatid. Lahat to ay papuri sa Panginoon ni Haring David. Diba? Kung ikaw ba pasusulatin ka ng awit mo sa Panginoon, makakasulat ka kaya? Diba? So, merong power sa praises. Kaya yung si Haring David, di ba? Hindi siya natatalo sa digmaan. At ang pananampalataya, ito ay master of all circumstances, di ba? Kahit ano yan, digmaan, problema, pagsubok, di ba? Karamdaman. Hallelujah. Sa pananampalataya, tataob lahat yan. Dahil ang pananampalataya ay substance ng Diyos, binigay ng Diyos sa tao upang ang tao makakonect sa Diyos. At ang pananampalataya, kailangan buhay ito sa'yo. Di ba? Hindi po pwedeng may pananampalataya ka dito. Mahirap yun. Anong mangyayari sa'yo? Diba? Kaya nga yung stature of a perfect man, ito'y, hallelujah, hindi na natin palalayuin pa, pero kung, diba, yung statue, ito'y, estatwa, diba, sa Tagalog, pero yung stature, ito'y buhay na patotoo, buhay na karunungan, buhay, diba? Dato buhay, kailangan ito'y buhay sa'yo bilang Kristiyano. Hallelujah, ito'y mag-manifest sa'yo. Kaya, hallelujah, bilang buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos, ikaw ay dapat marunong magpuri at magpasalamat. Hallelujah. And tayo'y wala tayo sa picnic ground, di ba? Sabi ng prophet, tayo nasa battleground. Hallelujah. Habang naikibaka ka, nagpapahinga ka, posible ba yun? Posible sa Panginoon, di ba? Habang nakikipagbaka tayo sa mundong ito, at rest tayo kasi yung battle is of the Lord, di ba? Yung battle nito sa mundong to, hindi natin to laban to ng Panginoon. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Hallelujah, pagpapatuloy natin to sa Acts 16, chapter 26. And suddenly there was
a great earthquake, so that the foundation of the prisons were shaken. And immediately, all the doors were open. Yan, ha? And immediately, all the doors were open, and everyone's hands were loosened, di ba? Ano yung doors na tinutukoy dyan, mga kapatid? Ito yung doors ng healing, doors ng spiritual blessing, doors ng financial blessing, di ba? Lahat ito ay bubukas sa pamamagitan ng ano? Ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! At ang Panginoon, yung God ng kataas-taasan nung bumaba sa kalagitnaan nila, Paul and Silas sa prison, di ba? Hindi niya kinahiya. Hindi nahiya ang Panginoon na babain sila. Hallelujah! Sabi nga ng, hallelujah, nung pinagpatuloy natin yan, mga kapatid, pag binasa natin, hallelujah, na yung prison, di ba? Ito'y nahati na at hindi pa pasok sa kanila kundi pa bukas, di ba? Di ba? Ganun kabuti ang Panginoon. God is in control sa kahit na anong circumstansya mo sa buhay, di ba? Praise be to God. At ang ending niyan, mga kapatid, is, di ba? Mayroong na-convert. Mayroong sumampalataya sa Panginoon dahil sa pagpupuri ng dalawang hallelujah, tapat na lingkod ng Diyos. Hallelujah. Praise be to God. Tayo magpapatuloy. Hallelujah. Punta tayo sa Revelation chapter 5 verse 7. And he came and took the book out of the right hand of him and sat upon the throne. And when he had taken the book, the four beasts and the 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Sa verse 9, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou hast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. Sa verse 10, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Praise be to God. Diba, napakabuti ng Panginoon. Ito'y sinulat ni John, yung Revelation. Kung titignan niyo, kung babasahin niyo yung Revelation 5, diba? Si John, nag-weep siya, diba? Sa Book of Revelation. Sa John chapter 5 verse 4. Ngayon, bakit umiyak si John? Bakit siya tumangis? Samantalang si John is baptized by the Holy Spirit in the day of Pentecost, diba? Pero pagdating sa Revelation, bakit tumangis si John? Diba? Dahil naunawaan ni John na hindi sapat na meron ka lang Holy Ghost, diba? Kailangan mag-manifest yung Holy Ghost sa buhay mo. Kailangan ito'y buhay. Kailangan ito'y magkaroon ng fruit, diba? Kagaya ng pinapangaral ng ating mahal na pastor ng mga nakaraang mga aralin, diba? Purihin ng Panginoon na hallelujah. Merong mga hallelujah, mga false vine na binababaan ng Santong Espiritu, na gumagawa ng iba't ibang klaseng himala. Pero, wrong yung motive, wrong channel, di ba? So, kailangan, mga kapatid, yung buhay ni Kristo, hallelujah, nung nakita ni John, na yung buhay niya, yung pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, di ba? Sa Lamb's Book of Life. Ito'y buhay ng Kordero. Buhay ng Panginoong Hesus Kristo, nakasulat yung pangalan ni John, di ba? Doon siya naging masaya, doon nawala yung kanyang luha. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 17, pag binaba natin 17 to 20, di ba? Yung mga apostol nung nagpalaya sila nagpapalaya sila ng masamang espiritu, di ba? Panginoon, di ba? Nagpapagalingan sila. Pero sabi ng Panginoon, notwithstanding in this rejoice not, that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven, di ba? Hallelujah, hindi dahil sa gifts, kundi dahil yung buhay mo ay nakatago sa buhay ng Panginoon. Hallelujah. Dahil yung gift, hindi ito ang hallelujah, patunay na nasa iyo ang Santong Espiritu. Ang gift ay hindi katunayan na ikaw ay ligtas, di ba? Hallelujah. Ito ay tayo we're on closing na. Babasa tayo ng ilang quotation ng prophet. Hallelujah. Sa Church Age book, sa chapter 10, Brad, A Resume of Age. We've learned the most amazing truth. Hallelujah. Ang hit word nito ay unregenerate false vine. Unregenerate false vine.
Yan. Hallelujah. Ito yung Church Age book. Ito yung hallelujah summarize. No, ito yung chapter 10. Hallelujah. Ito yung last book ng Church Age book. We learned that the most amazing truth that the Holy Spirit could and would fall upon the ungenerated false-blind Christians and manifest powerfully in various signs and wonders. Even as Judas had a definite ministry in the Holy Ghost, though he himself was pronounced to be a devil, di ba? Maaaring gamitin ka ng Panginoon. Hallelujah, magpalayas ka ng demonyo, di ba? Right. Hallelujah. Dahil bumabasa yon sa Santong Espiritu, di ba? Ginamit ka for a short period of time, di ba? Pero yung buhay mo hindi naman naka-align sa mensahe sa Biblia. Hallelujah, kalaunan, 'di ba? Halimbawa, mga kapatid, elaborate natin ng onte, 'di ba? Halimbawa, ngayon, bumabasa yung Santong Espiritu, gumawa ka ng mga himala. Pero bukas, hindi ka nagpatuloy, 'di ba? Yung sitwasyon na 'yan. Yes. 'Di ba? Huwag po kayong ma-confuse na pag meron kang Holy Ghost, pwede kang lost ka. Hindi ganoon, mga kapatid, ha? Pag hindi ka nagpatuloy, pag hindi sa iyo nagmanifest yung buhay ni Kristo, 'di ba? Dahil ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay ang buhay niya. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7, chapter 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven, 'di ba? Maaring sabi nga, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Diba totoo? Diba totoong nagpalaya sila ng masamang espiritu? Totoong gumawa sila ng mga wonders, ng mga kagilagilas na bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Pero ang sagot sa kanila ng Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work of iniquity. Hallelujah. Pwede pala yun, mga kapatid. Diba? Nasa aganyang sitwasyon ka. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Hallelujah, naway, hallelujah. Hindi mangyari sa atin yung ganyang bagay. Hallelujah, na ito'y greatest disappointment kung ito'y mangyayari, di ba? Akala mo, hallelujah, na ikaw ay ginagamit ng Panginoon, pero kalaunan ng buhay mo, matitisod ka, hindi ka magpapatuloy, o magpapagamit ka sa ibang espiritu, di ba? Hallelujah, tayo magpatuloy. Hallelujah. Hallelujah. Buksan natin yung preaching ng prophet ng The Rapture sa 1965, December 4, sorry. Hallelujah. Sa paragraph 85. Ay mimics of Christianity. Nakita mo na, kapatid? Tayin lang natin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sige, habang hinahanap ni Brad, babasahin ko ng marahan. Now, so were you in? If you got eternal life, you were in a God before there ever was a word. Diba? You are a part, a son of God, an attribute of God. He know that very age that you were coming, sabi niyang prophet. Alam ng Panginoon kung kailan tayo isisilang dito sa mundong ito. He predestinated you to that age to take that place and no one else can take it. How many can, hallelujah. Hindi ko mabasa sa phone ko. Pasensya na, mga kapatid. How many impersonations and things you got to be there because He knew that you would be there. Amen. Ito na. Nakita na. Because He knew that you would be there. Now, you are made manifest, di ba? Now, you can fellowship with Him
And that's what He wants. He's longing for a fellowship to be worshipped. But if your life did not always was an attribute in God, you're just a mimic of Christianity, di ba? Nakakalungkot mga kapatid. Kung yung buhay mo hindi naka-align sa salita ng Diyos, anong tawag sa'yo? Mimic of Christianity. Hallelujah. Alunos-lunos na hallelujah na sitwasyon. Ibaba mo, Brad, sa 93, paragraph 93. Tuloy lang natin. Then, how do we get into this body? Di ba? Paano tayo makakapasok sa katawan ng Panginoon? Dito sa tinutukoy na life of Christ, di ba? By one Spirit, we are all baptized into this body. By one Holy Spirit baptism, di ba? And that, if you want to put that down, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, and by one Spirit, we are all baptized, and the Spirit is the life of Christ. Is that right? The life of Christ. Hallelujah. Walang ibang pinapatukoyan ng propeta, mga kapatid, kundi ang buhay ng Panginoon, dapat ito'y mag-manifest sa buhay natin. Hallelujah. Pagpatuloy natin, mga kapatid, babasahin natin itong last na quotation ng prophet, Brad, po, sa 198. Ang hate word nito ay preview of the bride. Sige, Brad, same 198. Ito yung vision ng prophet na pinakita sa kanya ng Panginoon, yung preview of the bride. Sabi, I remember that night, for I seen the preview of the bride. I stood there and seen a beautiful little lady, just correctly dressed, and things marching this way. There was somebody standing by me in the vision, and I seen, they said, preview of the bride. I seen her go by, there come this side, and went around. Sa 199, I heard it coming up. The church is coming up from the other side. There was the Asian church. Oh, you talk about filth, di ba? Marumi yung Asian church. Here comes the European church. Oh my. And then I heard a rock and roll coming, and it was Miss America. Di ba? Si Miss America ay sumasayaw sa tugtog ng rock and roll. The church and she didn't even have on any clothes. Di ba? Walang clothes si Church of America. Tapos ang hawak lang niya ay newspaper, ang nagko-cover sa kanya. Gray hold in front of her, dancing by rock and roll. Miss America, the church, hallelujah. I stood there in His presence. I thought, oh God, as minister, if that's the best we could do. Oh, di ba yung prophet? Tumangis yung prophet. Sabi niya, kung ganito lang yung maipuproduce ng mga ministro sa huling kapanahunan, di ba? Kalunos-lunos, sabi niya, you know, what you feel then I thought, God, hide me if I could just get away from here. If all that we've done, and that's what we have to produce, if that's what, diba? Hallelujah, kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. And then, when them women pass by, all doing all kinds of rock and things, and short hair and painted faces, and as they pass by that supposed to be virgins to Christ, and when she passed by like that, I turned my head. You know, with this holding in front of me, it was disgraceful, di ba? The back of them and there was going like that, and I turned my head, weeping like that. Lord, tumangis yung prophet natin dahil nga nakita niya na, inakala niya na yun yung hallelujah, yun yung mapuproduce ng kanyang ministry. Pero pinakita ng Panginoon sa kanya, and I said, I couldn't stand it there. Him standing there, and me, now that me, a minister of the church, that's what I had produced for him. I said, oh Lord, I can't look at it. Let me die. Let me fade away, sabi ng prophet. Panginoon, kung ganyan lang din, di ba? Kunin mo na ako. And as soon as it went out, every time one of them would come, they go out to a certain place, then drop off, di ba? Sila ay, habang sumaraan pa sila, nahulog, di ba? Nahuhulog sila. And I just heard the sound of it as it went away. Then I heard something like, onward Christian soldier. Di ba? I look and here come the sainted bunch of little girls. A sainted bunch of little girls. Just exactly the way they was. All correctly dressed. Their hair hanging way down on their back, smooth, clean, marching like this to the step of the gospel. Di ba? Yan yung nobya ni Kristo, lumalakad sa step of the gospel. Hallelujah. She was the word. Hallelujah. Dahil wala tayong, ang parte ng buhay natin ay salita. Di ba?
ang mystical body of Christ, ang bumubuo nito ay salita ng Diyos at tayo ay membro ng mystical body of Christ. Kaya ito ang particles nito is word upon word upon word upon word, di ba? Hanggang sa mabuo ito. Hallelujah. Hallelujah. They look like one of every nation. I was looking at this as they passed by and seeing them pass by, instead of going down, they started going up, di ba? Yung ibang churches nahulog sa damnation, pero yung bride ng Panginoon umakyat sa presensya ng Lord. Hallelujah. And they started going up. I noticed one of them trying, 2 or 3 of them trying to getting out of the line, di ba? Meron mga kapatid din tayo na papaling sa kaliwa, papaling sa kanan. Pero salamat dahil may mensahe sa huling panahon na sumisigaw. And I scream, stay in the line, sabi ng prophet. And the vision left me. And I was standing in the room screaming, stay in the line. Like that. Amen. Praise be to God. Salamat sa Panginoon dahil siya yung ilaw ng ating paanan. Hallelujah. Wala tayong kakayanan, hindi tayo makalakad sa sarili nating paa. Because tayo, kung ililid tayo ng Panginoon, hallelujah, tayo pupunta sa kalulatian ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Maikli lang po ang pangaral sa gabing ito. Naway nakuha niyo po ang substansya, mga kapatid. Hallelujah. Umawit. Awitin po natin yung kantang nagsasabing, I will praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The power of praises. The power of our praises. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, tayo awit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Umawit tayo ng ating buong puso. Let's worship the Lord. Bigay natin sa Kanya ang nararapat na para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. And I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, or what it has in store, I know I will praise the Lord. Oh, I will praise the Lord, and I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, or what it has in store, I know I will praise. And here I am to worship. Hallelujah. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. You're altogether worthy. You're altogether wonderful to me. Hallelujah. Here I am to worship. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. You're altogether wonderful to me. Hallelujah. Tayo yumuko at manalangin sa sandali, mga kapatid.
dakilang Panginoon. Hallelujah, aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami yung sinamahan, Panginoon. Kami yung pinangunahan sa gawain ito, Lord. Kami yung pinagpala, Lord God. Tunay, Panginoon, na hallelujah, Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Minsan pa kami iyong kinatagpo sa lahat ng aming pangailangang espiritual. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa salita ng buhay, Lord God, na iyong ipinagkaloob sa amin sa gabing ito. Hallelujah. Kami po ay na-appreciate namin, Lord, ang kabutihan mo sa buhay namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong, hallelujah, mga kamanghamanghang gawa, Panginoon, sa amin, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ang buhay na patotoo ng tunay ng kabutihan mo, Lord God. Lord, patawarin mo, Lord, ang iyong munting lingkod. Kung meron man akong nasambit, Lord, na anumang bagay, Lord, na sarili kong kaisipan, Lord God, o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Alam mo, ang desire ng puso ko, Panginoon, hallelujah, ito'y magpurit, maglingkod lang sa iyo, Panginoon, hallelujah, nawa ang hallelujah, substansya ng mensahe, Panginoon, ay napaabot sa mga makikinig, Panginoon, at hallelujah, Ikaw lang, Panginoon, lang mataas at mapapurihan sa gabing ito. Hindi lang, Panginoon, sa gabing ito, kundi sa bawat minuto, segundo ng aming buhay. Panginoon, amin pong ikinukumit sa iyo ang hallelujah, ang gawain ito, ang hallelujah, ang aming mga panalangin, ang aming mga papuri, ito ay maging mabangong samyo sa iyong dakilang harapan. Sa iyo ang lahat ng papuri. Minamahal ka namin, Lord, pinasasalamatan ka namin. Sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus, kami dumadalangin. Amen and amen. Praise be to God. Hallelujah. God bless you po, Pastor. Hallelujah. Sino po ba ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Praise be to God. Can we give thanks unto the Lord? Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you, Brother Abraham. It was a blessed message that the Lord had given unto us ngayong gabing ito. Hallelujah. That truly there is a power in our praise. Hallelujah. And you know, my brethren, hallelujah, we can praise the Lord, hallelujah, because of His goodness in our life. Kaya natin napipraise ang ating mga Panginoon because we have personal experience how good the Lord our God sa atin. Hallelujah. Kaya hallelujah, nakakapag-testify, hallelujah, ang mga nakakapagbigay kapurihan sa ating mahal na Panginoon because they have a personal experience how God was so good sa bawat isa. That's why, hallelujah, if you remember that David, hallelujah, had wrote that book of Psalms for how many chapter? 150 chapter. Hallelujah. Because, hallelujah, because of his, hallelujah, how that he praised, how that he loved the Lord. Amen. And even in the last chapter, the last verse, verse 6 of chapter 150 of the book of Psalms say that, let all that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Because the Lord our God, hallelujah, praise be, He is worthy of all of our praise. Praise be to God. Kaya nga't mga kapatid, hallelujah, yung hindi nakakapagpuri sa ating Panginoon Diyos, patay ang pananampalataya. At ang Panginoon Diyos, hallelujah, kung patay ang pananampalataya ng isang tao, praise be to God, kung wala siyang ma-expect sa isang tao na magpuri sa Kanya, even He is able to raise up the stone, hallelujah, to raise them, hallelujah, just to someone that will praise Him. Because He is God, He is Lord. And you know that the first creation that God had created, it is angel. Amen. To worship and to praise Him 24/7, hallelujah, 365. It is eternally that praise Him because of His goodness. Praise be to God. Kaya mga kapatid, hallelujah, if I were with you, hallelujah, give your best unto the Lord. Dahil wala kang kalugihan. Ibigay mo man ang best mo sa trabaho, ibigay mo man ang best mo sa anumang anggulo o anumang view ng o anumang hallelujah, anggulo ng iyong buhay, hallelujah, there is a failure. But when you will give your best unto the Lord, hallelujah, surely the Lord will, hallelujah, as what the Lord had promised you, in blessings I will bless thee, and in multiplyings I will multiply thee. Praise be to God. Kaya hallelujah, hindi niyo ba alam mga kapatid na kung ang Panginoon ay nasa puso ng isang tao, makikita niya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Makikita niya ang Panginoon sa lahat ng dako. Praise be. That's why, hallelujah, the Lord, hallelujah, say it that love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and you will see the goodness of God
in your life. Everything that happens to you, you will see behind it that it is the work of the Lord. Amen? Because you are already purchased by the blood of the Lamb, and it yourself, it is not your possession anymore. But you are the possession of our everlasting Father, from everlasting unto everlasting. Give your best unto the Lord, hallelujah, for He is worthy of all of our praise, and with all of our honor and all of the glory. God bless you, mga mahal na kapatid, hallelujah. At praise be to God. And can I sing one more song to the Lord before we proceed to our prayers unto the Lord? Can we sing that song? I will bless your name. That's what Brother Abraham used in the book of Luke chapter 11. Hallelujah. That in spite ng kanilang trials, you can see, my brethren, hallelujah, in the message, one of the message that the prophet had used, hallelujah, that the Lord our God, hallelujah, He did not fail them. Amen. Amen. Nasa maximum prison sila. Amen. Hindi lamang sila sa light cell, but they are in the maximum prison. Amen. But when they praise the Lord, nasa kalagitnaan sila ng, they were in the prayer meeting. Sabi ng prophet, even that they were already in that difficult situation, hallelujah, they remember that they are in the prayer meeting. That's why, hindi nila sinayang yung gabing yun. They praise the Lord. Amen. They praise the Lord, and hallelujah, bumaba yung anghel ng Panginoon Diyos, bumaba yung kanyang kapangyarihan, and even it shaken the ground, hallelujah, and it opened their shackles, and opened every doors. Amen. Praise be to God. And God, hallelujah, allowed them to walk. Nakita ng mga prison guard at yung isang gusto magpakamatay. Hindi ba? Ngunit pinigil nila na huwag kayo magpapakamatay dahil nandito kami. Amen. And you know, my brethren, kumalat yung balita na yon. Na yung binilinggo ng authority ay andun sila na nasa iglesia, nagpupuri sila sa Panginoon. Praise be to God. Just praise the Lord, hallelujah, mawawala yung problema. Remember that David, hallelujah, just to ask, hallelujah, truly that it was a blessed message, hallelujah. Every battle that David had gone through, hallelujah, what is the secret? Hallelujah, inuuna ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, yung kanyang Levite at saka yung kanyang mga awit. Amen? Praise be to God. Do you remember the wall of Jericho? What did the Lord had done, commanded them? And they just been obedience. Hallelujah, na lumibot lamang kayo. Amen? Sa Jericho. In the wall of Jericho, the first day hindi pa dumarating. Second, hindi pa dumarating. On that appointed day that the Lord, hallelujah, hallelujah, appointed, that is the appointed day of the Lord, hallelujah. Then, hallelujah, all the trumpets, cymbals, timbrels, hallelujah, they gave the highest praise unto the Lord. And you know, the power of God, the power of God, hallelujah, is the one that crumbles the walls of Jericho. That even the two chariots that can, hallelujah, that can run at the same time back forth, hallelujah. That's how big and that's how fortified the walls of Jericho, because of the power of the praise, hallelujah. The power of God, hallelujah, crumbles that, hallelujah, that wall of Jericho, hallelujah, and shows how faithful the Lord our God is. Because the battle is not yours, but it is of the Lord's. Kaya nga't walang mahirap na problema sa Panginoon Diyos. Magpuri ka sa ating Panginoon Diyos, guguha nga naman iyong problema. Amen? Ibigay mo lang best mo sa Panginoon Diyos, hallelujah, ipapakita niya naman sa iyo ang kanyang kapangyarihan, kanyang katapatan. Amen? God bless you, my brethren. Give your best unto the Lord, hallelujah, at wala kang kalugihan. Ibigay mo yung best mo sa trabaho mo, malulugi ka. Gugulangan ka sa overtime, gugulangan ka sa trabaho mo, igugulangan ka sa utang mo, contribution mo. Hindi sapat ang kanila ibibigay. Pero kung yung ibigay mo yung list na maibibigay mo sa ating Panginoon Diyos, which is your best unto the Lord, hallelujah, it is, hallelujah, you will receive abundant blessings that hindi mo masukat na nag-uumapaw ang yung sisidlan. Amen? Praise be to God. Hallelujah. To God be the glory. The Lord was so good unto us. Hallelujah. Give your best unto the Lord, and the Lord will bless you more and more than ever, according to the riches of His glory. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Amen. In prisoner's chains, with bleeding stripes, Paul and Silas prayed that night, and in their pain,
began to sing, their chains were loosed, and they were free. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. Sa midnight hour, if you should find you're in a prison in your mind, reach out and pray, defy those chains, and they will fall in Jesus' name. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. Once again, I bless your name. Bless your, I bless your name. I bless your name. I give you honor, I give you praise. You are the life, the way. I bless your name, I bless your name. God bless our brothers and sisters. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Till we meet again. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah.